Ang dami mong gustong gawin. Magnegosyo, mag-ipon, mag-travel, mag-content, mag-invest. Try tong ganito, try tong ganyan. Pero habang dumadami ang gusto mong simulan, parang dumadami rin ang hindi mo natatapos. At minsan, mapapaisip ka na lang, busy naman ako pero bakit parang wala pa rin nangyayari sa buhay ko? Alam mo, minsan hindi naman talaga katamaran ng problema. Minsan, masyado lang maraming direksyong sabay-sabay nating hinahabol. At mahirap yun, lalo na ngayon. Araw-araw may bago tayong nakikita. May bagong business idea, may bagong sideline, may bagong investment, may bagong content creator, may bagong success story, naging successful si ganito, yumaman si ganyan. At habang paulit-ulit natin silang nakikita, pakiramdam natin dapat kaya rin nating i-achieve lahat. Kaya maraming tao ang maraming plano, maraming sinisimulan, maraming gustong marating. Pero ilang taon na ang lumipas, parang nasa parehong lugar pa rin. Busy naman sila, pagod naman sila, pero bakit parang walang tunay na umuusad? Dahil minsan, kapag masyado ng maraming direksyon, unti-unting nawawala ang focus. May isang delikadong bagay na nangyayari. Kapag lahat gusto nating gawin, nagiging priority lahat. At kapag lahat priority, wala talagang tunay na umuusad. Dahil ang oras natin, limitado lang. Ganon din ang energy, ganon din ang focus. Bawat bagong goal na binubuksan mo, may kapalit na oras at attention. Kapag gusto mong magnegosyo, gumawa ng content, mag-invest, mag-aral ulit, mag-side hustle, mag-travel, mag-build ng katawan, at habulin lahat ng opportunity, unti-unting nahahati ang sarili mo. At ang problema sa hati-hating focus, mabagal ang progress ng lahat. Kaya maraming tao ang maraming nasimulan, maraming notebooks, maraming ideas, maraming balak ko dati. Pero walang isang bagay na totoong lumaki. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil walang natutukan ng sapat na tagal. Tandaan mo, the quality of the output depends on how much time, focus, at consistency ang naibibigay mo rito. Mahirap bumuo ng isang bagay na matibay kapag palagi kang lumilipat bago pa ito tunay na lumalim at lumago. Tingnan mo ang karamihan ng mga taong tunay na nag-e-excel sa ginagawa nila. Si Oprah Winfrey, bago naging media empire ang pangalan niya, matagal muna siyang nakatutok sa iisang craft, communication and storytelling. Si Taylor Swift, years muna niyang hinasa ang songwriting at connection niya sa audience bago siya naging global phenomenon. Si Carlos Yulo, ilang taon niyang inialay ang buhay niya sa gymnastics, paulit-ulit na training, discipline at focus sa iisang craft. At mapapaisip ka rin minsan, sa tingin mo ba, kung pinagsabay-sabay nila ang napakaraming bagay bago sila gumaling, maaabot kaya nila ang kalidad at level na meron sila ngayon? Minsan kasi, ang excellence ay hindi nanggagaling sa dami ng ginagawa. Nanggagaling ito sa malinong na pagpili kung ano talaga ang pinakamahalaga sa'yo at sa malalim na pananatili roon ng matagal. Pero dito rin papasok ang pinakamahirap na tanong. Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay mo ngayon? Kasi habang tumatanda tayo, nagbabago rin ang priorities natin. Nung mas bata tayo, baka ang pinakamahalaga sa atin ay pangarap, ambition, success, proving ourselves. Pero habang tumatagal, may mga taong dumarating sa buhay natin. May pamilya, may anak, may responsibilidad, may mga taong umaasa na sa atin. At minsan, mapapatanong ka rin, mas mahalaga ba na tuparin ko muna ang mga pangarap ko? O may punto sa buhay na ang pinakamahalaga na pala ay ang mga taong mahal ko? At mahirap yung sagutin. Kasi may mga tao ring unti-unting nawawala ang sarili nila. Dahil sa sobrang pag-aalaga sa iba, nakalimutan na rin nilang mangarap para sa sarili nila. Pero meron ding kabaligtaran. Mga taong buong buhay hinabol ang personal na pangarap, pero nawala naman ng oras para sa pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya siguro, ang tunay na tanong ay hindi pamilya ba o sarili? Baka mas tamang tanong ay, ano ba talaga ang pinakamahalaga sa season ng buhay ko ngayon? Ano bang isang bagay ang gusto kong mabuo? Ano bang isang bagay ang gusto kong maging excellent ako? Kasi hindi naman pwedeng lahat sabay-sabay.
Hindi lahat ng goals dapat gawing priority sa parehong panahon. May mga pangarap na para ngayon at may mga pangarap na kailangan mo nang iparada. Hindi dahil sinusukuan mo na sila, kundi dahil may isang bagay mo nang mas mahalaga sa kasalukuyan. At minsan, ang maturity ay hindi lang marunong mangarap, marunong ding mamili kung alin muna ang dapat tutukan. Kapag malinaw na sa'yo kung ano ang pinakamahalaga sa season ng buhay mo ngayon, Doon nagsisimula ang tunay na direksyon. At minsan, hindi iyon ang pinaka-exciting. Hindi iyon ang pinaka-magandang tingnan online. Hindi rin iyon ang pinakamabilis. Pero iyon ang direksyong handa mong panindigan. Kahit mabagal ang progress, kahit paulit-ulit minsan, kahit nakakapagod, kahit walang instant results. Kasi doon nabubuo ang tunay na momentum. Hindi sa excitement, kundi sa consistency. Completion creates confidence. Kapag may isang bagay kang totoong nabubuo, mas lumalakas ang loob mo. Mas nagiging malinaw kung sino ka. Mas nagiging malinaw kung anong klaseng buhay ang gusto mong buuin. Kaya madalas, isang simpleng direksyon na pinanindigan ng matagal, mas effective kesa 10 sabay-sabay na goals. Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Hindi mo kailangang maging lahat agad. Minsan, mas mahalagang may isang bagay kang totoong lumalalim. Isa lang. At habang lumalalim iyon, unti-unti ring lumilinaw ang buong direksyon ng buhay mo. Ang totoo, nagbabago ang goals habang tumatanda tayo. Nagbabago rin ang priorities. May panahon na ang pinaka-importante ay survival, pamilya, career, negosyo, healing, stability, peace of mind, o paghahanda para sa future at retirement. At okay lang yun. Hindi pare-pareho ang season ng buhay. May panahon ng pagbuo, may panahon ng paghabol, may panahon ng pagpapalago. At minsan, may panahon din ng pagpapatahimik ng buhay. Kaya minsan, ang tunay na wisdom ay hindi yung sinusubukan mong pagsabay-sabayin ang lahat, kundi yung marunong kang mag-focus sa pinakamahalaga ngayon habang marunong mong iparada muna ang iba. Hindi mo kailangang bitawan lahat ng pangarap mo, pero baka kailangan mo munang pumili. Ano ba muna ang gusto kong mabuo sa season na ito ng buhay ko? Ano ba muna ang nangangailangan ng oras, focus, at energy ko ngayon? At kapag malinaw na yon, mas lumilinaw rin ang direksyon ng buhay. Dahil minsan, ang tunay na pag-usad ay hindi nagsisimula sa mas maraming goals. Nagsisimula ito sa pagpili ng isang direksyong pananatilihan. Hindi ka mauubusan ng pangarap, pero maaaring maubusan ka ng oras, energy, at focus kung hindi ka matutong mamili. At baka hindi mo kailangan ng panibagong pangarap ngayon. Baka kailangan mo lang manatili sa bagay na tunay na mahalaga para sa buhay na gusto mong buuin.